Ngayong gabi, habang pinaghahandaan natin ang kapistahan ni San Jose, inaanyayahan tayo ng liturhiya ng simbahan na pagnilayan ang isang taong tahimik. Tahimik, subalit napakalalim ng kanyang pananampalataya. Tahimik sapagkat walang nasusulat na si San Jose ay nangaral at nagpahayag. Wala siyang nagawang himala o milagro, ngunit siya ay naging dakila sa paningin ng Diyos. At sa pagsisimula natin ng kanyang pagdiriwang ngayong gabi sa pamamagitan ng Vigil Mass, ano ang siyang ibinibigay sa atin paalala patungkol sa buhay at halimbawa ni San Jose? Una, pagnilayan natin ang kanyang katahimikan upang mapakinggan ang tinig ng Diyos. Sa Ebanghelyo, wala pong salitang naitala mula kay San Jose. Wala man siyang salitang naitala, pero marunong siyang makinig. Dahil kapag kinakausap siya ng Diyos, ito'y sa pamamagitan ng panaginip. Hindi po siya nakipagtalo. Hindi po siya nakipagdebate. Hindi siya nagdalawang isip. Bagkus, biglang sumunod. Sumunod na tanggapin si Maria bilang kanyang may bahay. Sumunod upang bumangon na dalhin ng bata upang tumakas sa Ehipto. Bumalik upang pasimula ng kanyang buhay kasama ang banal na pamilya. Kaya kung ating mapapansin sa bawat utos ng Diyos, si Jose agad tumatalima. Alam po ninyo, sa mundong maingay, tinuturuan tayo ni Jose na ang kabanalan ay nagsisimula saan? Sa pakikinig. Mantakin ninyo, pwede pala tayong maging banal sa pamamagitan ng pakikinig. Marami tayong sinasabi sa Diyos, pero ang tanong, handa ba taning siya'y pakinggan? Handa ba nating ibigay ang ating puso at kaisipan upang siya'y ating marinig? Kaya ang unang bagay na tinuturo sa atin ni Jose upang maging banal, dapat handang makinig. Pangalawa, ang kanyang tapang na pagtiwalaan kung ano ang plano ng Diyos. Alam niyo, hindi po naging madali ang buhay ni San Jose. Isipin na lamang natin, ang kanyang mapapangasawa, nagdadalang tao, pero hindi galing sa kanya. Kailangan niyang ipagtanggol si Maria sa kanyang kalalagayan na nasa lalaman ng kanyang sinapupunan. Mantakin ninyo, kinakailangan po niyang palakihin ang batang hindi niya pag-aari. Kailangan nilang tumakas upang iligtas ang kanyang mag-anak. Pero sa kabila po ng maraming bagay na ito, nagtiwala siya sa Diyos. Hindi man niya naunawaan ang lahat, pero tumalimas si San Jose. Dito po natin nakilala o makikilala ang kadakilaan ni San Jose. Ang kanyang kadakilaan nanggaling sa kanyang kahandaang magtiwala sa Diyos kahit hindi niya batid ang lahat ng bagay. Alam po ninyo, sa natural na antas, mas gusto nating tayo'y nasusunod. Mas ibig natin tayo nakakasigurado. Mas ibig natin, sure natin ang lahat bago tumalima. Pero kabaligtaran kay San Jose, sumunod sa kanya naunawaan ang kahulugan ng maraming bagay. Kaya ang pangalawang itinuturo sa atin ni Jose, ang kanyang kakayahang sumunod. Matapos makinig, tumalima, sumunod. At ito ang naging daan ng kanyang buhay kabanalan. At panghuli, ang kanyang tahimik pero matatag na pag-ibig. Alam po ninyo, yung pag-ibig ni San Jose ay hindi po pag-ibig ng maraming sinasabi o maingay, kundi yung kanyang pag-ibig matatag at makatotohanan. Makikita ito kung paano po niya pinotektahan ang mahal na birhen. Paano? Ang sabi sa Ebanghelyo, he decided to divorce Mary silently. Bakit? Sapagkat karapatan po ni San Jose
na ipaalam, ipangalandakan ang nagawa ni Maria nang siya'y matagpo ang nagdadalang tao. Pero hindi ipinilit sa Jose yung kanyang karapatan. Bagkus kanyang pinotektahan ng mahal na Birhen sa ganang kanyang makakaya at kakayahan. Pangalawa, ang kanyang pag-aaruga kay Jesus. Hindi man natatala sa kasulatan o sa banal na kasulatan ang kanyang ginawang pag-aalaga, pero mapapansin natin, binuhay ni San Jose si Jesus sa pamamagitan ng pawis ng kanyang kamay. Lumaking karpintero din si Jesus. Ibig sabihin, tinuruan ni San Jose ang batang si Jesus ng kanyang kinukuhanan ng ikabubuhay. At panghuli, sa kanyang simpleng pamumuhay, itinaguyod ang kanyang mag-anak. Itinuturo niya sa atin na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang po sa maraming salita, kundi sa pamamagitan ng pananagutan, sa pamamagitan ng sakripisyo, sa pamamagitan ng presensya at pananatili. Maaring hindi ka kapansin-pansin, maaring walang pumupuri sa iyo, ngunit kung ikaw naman ay tapat sa iyong tungkulin at nagmamahal ng totoo, magiging katulad mo si San Jose. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang sa gabing ito, humingi tayo ng tulong kay San Jose. Nawa turuan niya tayong manahimik upang tayo ay makapakinig. Nawa turuan niya tayong magtiwala upang sumunod at magtiwala. At panghuli, turuan niya tayong magmahal ng pagbibigay ng lahat-lahat sa ating sarili. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, kagaya ng ating panawagan, lumapit tayo kay San Jose. Ipagkatiwala natin hindi lamang yung ating sarili, kundi ipagkatiwala natin kay San Jose ang ating bawat pamilya at tahanan, ang ating pamayanan, lalo't higit ang mga haligi ng tahanan, ang mga tatay. Ipagdasal natin ang bawat tatay dito sa ating pamayanan ay maging tunay na dakila. Sa paanong pamamaraan, maging gentleman. Alam niyo, aminin natin, dito sa lugar natin, yung mga lalaki, kaya tatapang. Ang tatapang ng mga lalaki. Pero tandaan po ninyo, yung pagiging lalaki, hindi yan pwedeng makita lamang sa katapangan. Pagkaminsan pa nga, yung mga matatapang, yan yung mga bahagang buntot. Pero pinatunayan sa atin na San Jose, kahit pala tahimik ka, pwede kang maging matapang. Kahit pala masunurin ka, pwede kang maging dakila. Kahit pala mapagmahal ka, pwede kang tingalain ng inyong pamilya at mag-anak. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, we learn from our dear Saint Joseph. How? By being silent so that we can listen. In listening, we can obey. And obeying, we can show our love for Jesus. Amen.